Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Anja Jen Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo, Seminary Edition. At ngayong araw po ay May 25, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay In Christ. Alam mo ba na pinapasan ka ni Kristo? And yung concept po natin na In Christ is the faith that in Him, in whom, in the beloved, in the Lord was mentioned over 200 times in the New Testament. To be in Christ means that a believer is united with Jesus. Through faith, the union with Christ is the foundation of the Christian life. In Him, we find our identity, our righteousness, our strength, and our purpose. Being in Christ means that we have access to all the spiritual blessings He has to offer, His forgiveness, His righteousness, His love, and His eternal life. And it is in Christ that we live, move, and have our being. Our position in Him transform us, and through Him we can do all things. And yung scripture po natin ngayong araw na ay 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sabi po dito, "Therefore, if anyone in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here." Sa Tagalog po, kaya't kung isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dating niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan ng bago. And yung teaching number 1 po natin is, being in Christ gives us a new identity. Sabi po dito na kapag po tayo ay nakay Kristo na, ito po ay nagbibigay sa atin ng bagong pagkakilanlan. Like, yung mga dati po natin ginagawa na makikita po ng friends natin na sasabihin nila, wow, ibang-iba ka na kasi kitang-kita na sa'yo yung kilos ng ating Panginoong Diyos sa buhay mo. And teaching number 2, being in Christ gives us a new legal position. Sabi naman po dito na kapag naman po tayo ay nasa ating Panginoong Jesucristo, ito rin po ay nagbibigay ng panibagong position sa buhay mo. Like, nung dati is nasa lower ka lang, but nung nandun ka na sa ating Panginoong Jesucristo, binigay mo na sa Kanya yung buhay mo at nagtiwala ka sa Kanya, yung buhay mo is tumaas na, umangat ka na, diba? Dahil nga nasa Panginoong Jesucristo ka na. Ito yung new legal position. And teaching number 3, being Christ give us access to all blessings. Sabi po dito na kapag po tayo ay nasa Panginoong Jesucristo na po, ito naman po ay nagbibigay din po ito ng access sa lahat ng blessings na binibigay niya po. Hindi po natin mamamalayan na sobrang dami na po palang pumasok sa atin na blessings na hindi natin nakalain na unti-unti na tayong bumabangon dahil nga po may Kristo tayo sa ating buhay. And application number 1, ask God's blessings in the name of Jesus. Sabi po dito na i-ask po natin sa ating Panginoong Diyos yung mga blessings sa Kanyang pangalan. Kapag po mag-ask tayo ng blessings na gusto nating blessings matanggap sa ating Panginoong Diyos, sabihin lang po natin to sa Kanya in the name of our Jesus. And application number 2, approach God through Christ's holiness. Sabi naman po dito na i-approach po natin ng ating Panginoong Diyos through dun po sa holiness ng ating Panginoong Jesucristo. And application number 3, appreciate God for our union with Christ. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na i-appreciate po natin ng ating Panginoong Diyos sa pag-union niya po para sa atin, our union, na tayo po nakiisa sa ating Panginoong Jesucristo. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.